Kahit po mga engkanto, alam niyo ba na hindi makakapasok ang engkanto sa bahay ninyo kung hindi ninyo iniimbita? Ganun po yan. Kahit ang mga demonyo, kung hindi kayo naglalaro dun sa mga Ouija board, yung mga spirit of the glass, hindi kayo nagtatawag o naglalaro ng witchcraft, wala hong hindi kayo mapupuntahan. Tayo rin po ang may ano nun. Kung matalas ang iyong pakiramdam kahit di ka astral traveler, mararamdaman mo pagka merong kakaibang nandyan sa tabi mo. Hindi ba kung minsan tumatayo ang balahibo mo, may binabasa ka nga lang na mukhang matindi, mararamdaman mo eh. May engkanto daw po sa ilalim ng kama ko. Walang engkantong tumitira sa ilalim ng kama. Baka naman Nikki, dumadalaw lang, nagpupunta, pero hindi naman nakatira sa ilalim ng kama. Ang engkanto usually sa mga puno o forest, baka merong nagkakagusto sa'yo, dumadalaw sa'yo. Maganda at gwapo mga engkanto. Magkakaibang kulay lang kung minsan. Siguro katulad din ng race ng mga tao. At saka merong katulad nun si Kring. Siya parang may sombrero ng kabute, mushroom. Parang ganon. Pati yung color niya, very colorful yung face. Parang tao rin, ang cute-cute. Pero yung damit niya, parang dahon. Totoo ba na takot ang engkanto sa atin? Well, let's put it this way. Takot sila kasi ang sasama ng ugali natin madalas. Karamihan sa atin mga gago. Sa totoo lang. Lalo na ngayon, karamihan wala nang modo. Karamihan kulang na lang ipakita na yung pepe sa TikTok. Alam mo yun, iba na ang mga engkanto po ay nilalang din ni Ama. Dati, kasama natin sila, ginagalang natin sila, ginagalang nila tayo. Marami silang kaalaman na wala tayo. Marami tayong kapangyarihan na hindi nila kaya. Sila, never nilang sisirain ang bahay natin. Never nilang gigibain ang bahay natin. Kahit bahay ng aso natin, hindi nila pakikialaman. Tayo, anong ginagawa natin? Kinakalbo natin yung lugar nila. Pinupuno natin, yung mga puno nila, pinuputol natin. Wala nang tinitira. Lahat ng dagat, pagka dumi-dumi, lahat ng tubig, mailog, masapa, tinatapunan ng basura. Yun nga yung project ko noon pa, hindi ba? Yung kung kayo magpupunta sa mga beach, sana magdala kayo sarili ninyong basurahan, hindi yung doon ninyo rin tinatapon yung mga plastic ninyo, yung mga styrofoam ninyo. Ayaw nila yan. Hindi sila nagkakalat. Hindi katulad natin. Napakagalang nila, nagdadasal din po sila. At saka, ayaw nila ng gera. Kung meron man silang away, ang away nila malayong-malayo sa away natin. At hindi sila nangingialam sa buhay natin, kundi they're always trying to protect us and help us by teaching us how to heal each other's illnesses through yung mga gamot na halaman. Itinuturo nila yan eh. Kung paano makaiwas sa ganito at ganyan. Kaya nung araw, ang daming manggagamot. Kasi, yung kaalaman nila, kapangyarihan ng mga engkanto sa Biringan, o engkanto in the world, galing din po sa taas. Galing din po sa langit. Kaya kung gusto ninyo maging healer, huwag na po kayong manghingi ng kapangyarihan sa duwende. Kasi sila galing din sa taas yung kanilang kapangyarihan. Dumiretso ka na po sa taas. Doon ka manghingi. Kasi kung karapat-dapat ka, ibibigay naman sa'yo. Kaya ang daming, pati duwende nakukurap eh. Kasi nanghihingi yung mga tao ng kapangyarihan sa duwende. Pagkatapos, sasabihin ng duwende, sige, bibigay ko sa'yo. Pero, kailangan may kapalit. Tatandaan nyo, tuwing may kapalit, hindi maganda. Hindi totoong takot ang engkanto sa asin. Takot ang engkanto sa atin dahil ang sasalbahe natin. Sila hindi nananakit ng animals, kahit anong animals. Tayo, kita mo kung tadyakan yung asong nangihingi ng pagkain. Kung paano tapunan ng mainit na tubig yung pusa.
na nagugutom lang naman. Kung paano sagasaan ng oto yung asong tatawid. Ha! Napaka-brutal po ng human beings. Kaya yun ang palagi ko pinapaalala sa inyo. Lahat yan may kabayaran. Kaya nangyayari sa atin ito. Ano po ba yung sign, J. Goltep, na yung sign na iniimbita mo ang engkanto sa bahay mo at sign na meron sa bako. Edi, kinakausap mo o kaya nagsasalita ka, naririnig nila. Pagka nagsasalita kayo, kung meron dyan engkanto sa kapaligiran, maririnig kayo. Edi, it will be just like an invitation. Once nag-start kayong makipag-usap at may sumagot sa inyo, ang hirap na pong iwanan yun. Lalo na kung nasa loob kayo ng bahay, natural, kinakausap ninyo sila, hindi naman yan makikipag-usap sa'yo na nasa labas sila, na nasa loob ka. Di papasok sa loob. Yung sign na merong engkanto sa paligid ng bahay mo, of course you'll know. Kasi palaging may nangyayaring hindi maganda sa mga pumuputol ng kahoy o kaya yung hindi gumagawa ng maganda dun sa paligid ng bakuran. Napakasimple dyan kung paano mo malaman kung bad or good ang engkanto na nasa loob ng bahay mo. Una sa lahat, hindi naman yan mapupunta sa loob kung hindi mo inimbitahan. Okay, engkanto yan ha. Hindi po yan yung mga spirito na dating nauna dyan sa bahay ninyo bago kayo. Iba pa yan, magkaiba yan. Ang engkanto po, karamihan mabuti. Wala po akong alam na totoong engkanto na masama. Wala po. Kung merong nangyayaring masama sa bahay mo, hindi engkanto ang may gawa nun. Hindi po. Ang diwata ay diwata. Hindi mo maaaring gawing gabay ang diwata at di ka rin niya maaaring gabayan. Maaari ka niyang maging kaibigan, sumunod sa'yo, tumulong kung meron siyang magagawa for you, pero ang gabay mo ay assigned ng langit. Kung pag-uusapan natin yung tungkol sa alien, ang dami na ngayon. Alam mo, you just look it up sa Google nga, sa YouTube, sa TikTok, ang dami ng yung different government of different countries, linalabas nila yung nakikita nila kasi visible na yung mga alien natin ngayon dito sa ating mundo. Hindi na sila nagtatago at even the US government acknowledged the fact that meron talagang aliens. Pinag-usapan nila yan. Christianity lang po ba yung only religion na pinaka-close na nakikita ninyong angels and demons? Okay, ganito yan. As much as possible, ayaw ko pong pag-usapan ng tungkol sa religion. Kasi religion is man-made. Ang true religion po ay ang pagmamahal natin sa Panginoon, pagmamahal natin sa kapwa, hindi nananakit, at walang iniisip na masama. Yun po ang true religion. Kasi nagkakaroon po tayo ng division dahil sa may kanya-kanyang sariling paniniwala. Wala naman pong masama, edi igalang na lang natin ang isa't isa. Hindi po ba? Marami po dyan. Napaka-religyoso daw. Halos wala nang ginawa kundi sumamba, magbigay ng pero pag uwi, sinasampal yung asawa dahil malamig na yung ulam. Yung anak hindi maturuan ng paggalang sa matatanda. Yun ang ibig ko pong sabihin. Wala pong perfect na religion. Wala. Igalang po natin ang kanya-kanyang reliyon. Magmahalan tayo. Magdasal ka sa pamamaraang alam mo, igagalang ko. Pabayaan mo yung pamamaraan ng pagdarasal ko. Igagalang ko yung dinadasalan mo. Huwag lang demonyo. Yun lang po yun eh. Yun din ang sinabi po sa akin sa Biringan eh. Nung magpunta doon, si Jesus, yun ang sinabi sa kanila.
Christianity. Ang dami na po kasing version ng Christianity. Marami pong hindi naniniwala sa angels. Kasi hindi naman po lahat ng angels may pakpak. Yung mga hindi naniniwala sa demonyo, yun ang mga nakumbinsi ng demonyo. Kasi ayaw talaga ng demonyong maniwala tayo na may demonyo. Para nga, libre tayong gumawa ng kahit na ano, kahit mali. Why do innocent people die early po? Is it all according to the will of God? No. Nagkataon lang yon. There are, sabi nila pag mabait, maigsi ang buhay. Pag masamang damo, matagal mamatay. In a way, yung part na pag masamandang mo, matagal mamatay, simplified version po yun na magdudusa muna yung taong yun dahil masama siya bago siya mamatay. Yun. Pero yung dahil mabait ka, sometimes, ito malalim na usapan to and I'm very, very serious. I learned about this. I was already in my 30s when I found out about it. Sinabi sa akin yan ng aking gabay na may yung mga taong napakataas ng horoscope o napakaganda dapat ng tatahaking landas pero puro mali ang pinipili at palaging na-attract o thank you for the heart yung nasusulsulan ng bad spirit o ng yung palaging hindi ko alam the right word yung ano bang tawag dun sa they get attracted to all the negative things yung nasusulsulan ng mga demonyo ng mga bad spirit yung hindi ko yun ito yung mga taong ganun na supposedly merong magandang dapat puntahan ng buhay. Pero sa halip, ang pinipili niya palagi, kasi we were given a choice all the time, free will, palaging mali ang pinipili niya. Ang gagawin po, kukunin na lang, kesa magkamali. Ganun po yun. Ang hirap pong tanggapin ang explanation na yan sa akin. Ang dami ko pong alam na napakahirap ipaliwanag. Pero totoo, ang dami kong pwedeng isulat na hindi ko sinusulat dahil baka maraming magalit. Pero totoo, kung liliripin ninyo. Thank you for John Fox for the rose. I really love all your gifts. Thank you so much.